Oras na patuloy niyo pang suportahan ang isang adik na Pangulo, makakalaban niyo na ang sambayanang Pilipino. Ito marahil ang naging mensahe ng former President na si Rodrigo Duterte batay sa naging komento ng taong bayan sa kanyang naging latest press conference kung saan ibinuking ito na alam raw pala ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP na ang Pangulo ng Pilipinas ay isang drug addict. Umani ng samot-saring reaksyon ang naging hamon ng former President na si Rodrigo Duterte na susuportahan pa raw ba ng sandatahang lakas si Pangulong Bongbong Marcos, gayong alam nila na bukod rito marami pang opisyalis ng pamahalaan ang lulong sa pinagbabawal na gamot. Nakakalungkot raw talagang isipin na kung sino pa ang inaasahan ng taong bayan na magtatanggol sa kanilang karapatan. Tila nabubusalan raw ng pera ng pamahalaan. Kung tutusin, hindi na raw dapat pang kinukonsinte ng AFP General na si Romeo Browner Jr. at ng hepe ng Philippine National Police na si Romel Marbil ang ganitong pag-uugali ng isang lider ng bansa kung saan maaaring malagay sa panganib ang buhay ng maraming Pilipino. Kaya't kung patuloy raw na bibigyan ng suporta at hindi nila sasabihin sa taong bayan ang kanilang nalalamang matagal na raw adik at lulong sa ipinagbabawal na gamot ang Pangulo, maraming tao na raw ang kakalampag sa kanila at posibleng magkagulo na ang bawat Pilipino. Panoorin ang matapang na pahayag at hamon ng former President na si Rodrigo Duterte na kahit pinagbantaan ang kanyang sariling anak na si Vice President Sara Duterte nang magpakailang beses balaking ipapatay ito, ilan sa mga Pilipino nasa likod na ng dating Pangulo. Tuloy ang panawagan na dapat pa raw bang suportahan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang isang leader ng bansa kung saan mismong sila ay alam na magpopositibo ito sa paggamit ng illegal na droga. Dating Pangulo nagbabala kay President Marcos Jr. dahil kung hindi niya aayusin ang kanyang paglilingkod sa bayan, ang taong bayan rin mismo na siyang naglukluk sa kanya ang magpapababa sa kanyang kinauupuan. Panoorin ang full video. Sincerity. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung mga tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Can you expect that Donald ito, pag inilabas din ito, your question must also correspondingly appear. Importante yan. So, guard. Oh, kasi may statement siya, dapat nagpartisan, dapat stay put lang yung military. Wala naman siyang sinabi, no? In fact, si Inday nga nagsabi na tulog-tulugan yung chief of staff. Ang naga makakatulog yung chief of staff, bilin-bilin yung nawawala. Matagal na siya natulog. Alam niya yung commander-in-chief niya nagdudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi. Ang mga pulis. Kaming taga Davao, alam namin si Lagdameo nagdudruga. Kasi kasama namin siya palagi dito sa diyan kay Pedro. Kaya yung sipo ni mag-usap kami, yung sipo ni Lagdameo magtulo yan. Hindi niya alam nagtulo yung sipo niya. Minsan gano'n na lang yan. Alam ni Marcos na si Lagdameo durugista. Alam ni Lagdameo na durugista. Magkasama yan sila sa hikitan. So, another appropriate question would be yung ito with sincerity. Kayo bang mga military pati police,
would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung mga, tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Sabihin mo sa amin. Kasi nagpapatulong kami to get the answers. Sana we cannot get a correct and accurate or true answer from kami ang magtanong. Barado kami ngayon eh. So under the constitutional provision of the right to be heard, kailangan sagutin ninyo yan. What would it help if one would The right to be heard, the right to be informed. Importante yan. Constitutional provision yan, Mr. General sa military. And the right of the people to seek redress of grievance. Kayo lang ang makabigay niyan ngayon. The right of information, you protect that right and allow us to use it. And we are seeking for redress of grievance of the abuses of government. Huwag na lang yung dalawang babae na inaano nila. Karaming sabi, ganon, tanto. Hysterical yun, hindi yun ano. Eh, kung ikaw may kasama ka na worker mo, delirium na, what are you supposed to do? Ako sa isang tanong na. Mr. Military, give us a right. The right of information that is true and correct, the right of redress of grievance, and the right to protect us.